Sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sa verse na ito, ano ba ang kasalanan? Ito ang mga kasalanang hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos, tulad ng pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, pagiging makamundo, galit, inggit, kalaswaan, paglalasing, at pakikihalay sa kapwa kasarian, at iba't ibang uri pa ng kasalanan sa mundong ito na hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang lahat ng kasalanan sa mundong ito ay may kabayaran o may kapahamakang nag-aantay. May dalawang uri ng kamatayan, may pisikal na kamatayan at spiritual na kamatayan. Ang example ng kamatayan, ito yung pagkabangga at pagkamatay, pagkabulok at pagkaagnas ng katawan. Kapag ang tao ay namatay at hindi nakapagsisi, ito ay mahahantong o mapupunta sa impyerno. Ano nga bang meron sa impyerno? Ito ay mainit, mabaho, napakaraming uod, at paulit-ulit yung pahirapan at hindi ka na makakaalis. Ito ay hindi imahinasyon lamang, ito ay totoo at ito ay nakasulat sa Biblia. Ang spiritual naman na kamatayan, ito yung hindi pananalangin, hindi pagsisimba at hindi pagbabasa ng Biblia. Dahil sa kabalahan ng mundong ito, ang mga tao ay tinatamad na sa gawaing mga makadiyos na gawain. Ang kanilang relasyon ay lumalayo na sa harapan ng Diyos. Dahil sa mga kasalanang ito, may nakikita ka pa bang solusyon? Dahil sa kasalanan natin sa mundong ito, tayo ay binigyan pa rin ng pag-asa ng Diyos o regalo. Ano nga ba ang regalo? Ang regalong ito ay hindi mo pinaghirapan. Ang regalong ito ay biyaya ng Diyos para sa iyo. Ito'y iningatan niya upang maibigay sa iyo. Ang regalong ito ay buhay na walang hanggan. Ano nga ba ang buhay na walang hanggan? Ito ay wala ng kamatayan, wala ng kasalanan, walang kabulukan, walang kagutuman, at walang insektong mga mapanira. Dito ay mayroong kabutihan, kabaitan, kahinahunan, pananampalataya, pagpipigil sa sarili, mga nanggagandang gusat, mga libu-libong anghel, at kahariang nag-aantay para sa iyo. Matatanggap mo lamang ito sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sino nga ba si Hesukristo? Si Hesukristo ang lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na namatay sa cross, ang Diyos na nagpakasakit para sa ating mga nagagawang kasalanan. May 4 ka na bagay na gagawin para matanggap mo nga ang kaligtasan. Una, maniwala ka na ang Diyos ay namatay para sa iyo. Pangalawa, aminin mo ang mga nagagawa mong kasalanan sa harapan ng Diyos. Pangatlo, isuko mo ang iyong buhay sa harapan ng Diyos. Pang-apat, gawin mo siyang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Uulitin ko. Una, believe. Pangalawa, confess. Pangatlo, surrender. Pang-apat, make Him your Lord and Savior. Iyan ang mga dapat mong gawin para matanggap ang Diyos. Sabayan mo ang panalangin ito para matanggap mo ang Diyos. Ama sa langit, salamat po sa mga salita mo na narinig ko. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Simula noong ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo at pumasok ka po sa aking puso. Magari ka o Diyos sa aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa libro ng buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking ama at ako na ang inyong anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pinabati kita sapagkat tinanggap mo nga ang Diyos. Sa pagkakataong ito, libong-libong anghel ang nagagalak at nagdiriwang sapagkat tinanggap mo nga ng totoo ang Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 12,
Ang sinumang tumanggap sa Diyos ay binigyan niya ng karapatan na maging anak niya. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kung sino lamang ang maniniwala o mananampalataya sa Kanya ay siya lamang ay binigyan ng karapatan na maging anak niya. Hindi ka na tulad noon na pinagharian ni Satanas. Ikaw ay may karapatan ng lumapit sa harapan ng Diyos.